Talon! Sigaw ko sa kanila sa gitna ng makapal na fog. Magtiwala kayo sa akin. Tumalon kayo. Nasa dulo na kami ng isang matarik at napakalalim na bangin. Sa likod namin, umabagsak ang mga sanga at papalapit ang nakakapamilabot na sigaw ng nilalang na kanina pa sumusunod sa amin. Sa harap namin, walang trail. Kadiliman lang. Sa Mount Cristobal, kapag pumasok ka na may pangmamataas, hindi ka lang manigdigaw. Pipilitin ka ng bundok na mamili. Ang harapin ang dilim sa likod mo o ang tumalon sa walang katiyakan. Halika, umupo ka muna dahil may kwento ako sa iyo. Ako si Kuya Jewel. 20 taon ko nang nilalakad ang mga trail ng Mount Cristobal. Hindi para sakupin ang bundok, kundi para magsilbing bantay sa mga taong nakikidaan lang. May dahilan kung bakit tinawag na Devil's Mountain ang Cristobal. Hindi dahil sa masamaang lugar, kundi dahil hindi nito pinapatawad ang mga taong pumapasok ng walang paggalang. Bago kami umakyat, tinipon ko ang 4 na hiker mula sa lungsod. Mga bata pa, kumpleto sa mga sopistikadong gamit at halatang masanay sa madaling nakarang. Inilatag ko sa kanila ang mga lumang patakaran ng bundok. Sinabi ko, "Mga sir, ma'am, pakiusap po. Pagpasok sa gubat, bawal ang sumigaw o magmingay. Kung makikigamit ng lugar o may madadaan ng punso, magpaalam po kayo. Sabihin niyo, tabi-tabi po. At higit sa lahat, kung ano ang nakita niyo sa bundok, iwan niyo sa bundok. Huwag na huwag kayong kukuha ng kahit anong halaman o bato." Habang nagsasalita ako, napansin ko ang isang matandang nakaupo sa tabi ng trail. May lumang sombrero at nakatitig sa amin, matahimik. Ang gabay, ang espiritong naghabang para subukan ang ugali ng mga dumadaan. Kamingin ang tinatawag nilang planner na si Mark sa kanyang smartwatch. Nairita ito at biglang pinutol ang pagsasalita ko. "Yaya kuya, gets na namin," sabi ni Mark. "Sabi-sabi lang naman yan para magmukhang nakakatakot yung hike. Pwede na ba lumakad? Baka ma-miss natin yung sunset." Nagsitawanan sila, sabay lakad patungong trail. Di man lang nilimon o ginalang ang matandang nakatiting sa kanila. Sa sandaling yun, napatikit na lang ako. Nagtalo na sila sa unang pagsubok pa lang. Noong una, tahimik pa ang lahat. Pero habang nagpabago ang paligid, unti-unting lumalabas ang totoong ugali ng mga hindi sanay sa gubat. Nang mag-umpisa silang hingalin at mainip, inilabas ng isa sa kanila ang kanyang Bluetooth speaker. Nagpatugtog siya ng napakalakas para naman daw ganahan silang maglakad. Pinasara ko ito agad at nagpaalala ako tungkol sa respeto sa bundok. Sumagot lang ng oo ang 2 babae, pero baka sa kanilang mukha ang pangungutya. Maya-maya, nagpaalam ang 2 na maglalakad-lakad lang sa malapit. Mahigpit kong ibinili na huwag silang lalabas sa train. Umiti lang ang 2 bago biglang nagtakbuhan papalayo sa amin. Makalipas ang ilang minuto, napansin ni Leo na hindi pa rin sila bumabalik. Sabi niya, mukhang nawili yung 2 sa kaka-sightseeing. Naglakad siya sa direksyon kung saan pumunta ang mga babae. Maya-maya nakarinig siya ng boss na tila humihingi ng tulong, kaya patakbo niyang sinundan ang boses patungo sa dilim. Sobrang gulo nung nangyari. Hindi ko agad napansin ang pag-alis ni Leo. Ang atensyon ko kasi ay naisarap kay Mark na magtapos inumin ng kanyang energy drink ay binatulang basta ang lata sa gilid ng daan. Nakuha pa niyang sumigaw sa akin, "May environmental fee naman kuya, may maglilinis dyan," bago humabol sa mga kasama niya. Doon na nag-iba ang ihip ng hangin. Biglang lumamig ang buong paligid. Ang pambabastos nila sa gubat ay naging paanyaya sa mga hindi nakikitang mata ng pagdaw na kanina pa nagmamasid sa amin. Kinatuban ako ng matindi. Ang bilis ko silang sinundan bago pa sila tuluyang lamunin ng dilim. Nasumpuan ni Mark si Leo nakatigil sa gitna ng masukal na bahagi ng kagubatan. "Bakit ka ba nagmamadali?" Nasisa nito sa painigan. "Naririnig ko si Bianca. Pinatawag ang pangalan ko. Tila nagmamakaawa. Humihingi ng saklolo."
Sa mismong hangganan ng gubat kung saan naglalaban ng liwanag at anino, naaninag nila ang dalawang babaeng kasamahan na tila mga tuod na naglalakad ng tulala patungo sa pusod ng kadiliman. Sinubukan nilang sumigaw at humago. Subalit bago pa man makahakbang ang kanilang mga paa, isang nakakapangilabot na hiyaw ang umalingaw-ngaw mula sa kaiguturan ng gubat. Sa silakbo ng matinding sindap, mabilis nilang sinunggaban ang mga babae at nagtulasan pamakbo pabalik. Doon kami muling nagtagpo. Sa puntong iyon, hindi na kailangan ng paliwanag. Mahigpit ang kapit sa bawat isa. Sabay-sabay kaming lumayo sa nakapanindig balahibong ingay na dahan-dahang gumagapang sa aming likuran. Hanggang sa mapako ang aming mga hakbang. Narating namin ang dulo ng isang matarik at madilim na bangin. Sa likuran, naririnig ang pagkabali ng mga sanga habang papalapit ang panganib. Sa aming harapan, wala ng trail. Kadiliman na lang ang naghihintay. Tinignan ko ang kanilang mga mukha. Bakas ang panginginig at kawalan ng pag-asa. Humugot ako ng madalim na hininga at nagutos. Talon, magtiwala kayo sa akin. Tumalon kayo. Wala na silang kinalampas na sandali para mag-atubili. Sa gitna ng takot, pikit matang nanalig at lumundag ang apat sa gitna ng dilim. At hindi ako nagpahuli sa kanila. Subalit sa halip na tumama sa matitigas na bato, sinalo kami ng isang malambot at mamsamasang banig na mamalugmo. Nanidilat namin ang aming mga mata, isang himala ang bumuman. Nakatayo kami sa isang patag na lupain, nababakuran ng mga dambuhala at sinaunang puno. Sa aming pagtingala, ang mga nagtataasang sanga ay tila nagdalapat upang bumuong ng isang perpektong bilog sa langit na parang ikinukulong kami sa isang mundong hindi amin. Naninginig at balot ng putik ang bisitang tagalungsong. Tinignan ko sila ng may kabigatan at nagbabala. Kailangan nating matuntunan daan pabalik bago tuluyang lamunin ng gabi ang kagubatan. Dahil kapag inabutan tayo rito, baka huling gabi na natin ito. Sa pagitan ng hikbi, nagtanong si Chloe. Bakit po kuya? Ano ba meron sa lugar na ito? Nilibot ko ang aking paningin at mahinang tumugon. Nasa loob tayo ng teritoryo ng Pandaw. Sila ang mga mapaglarong nilalang na bumubulag sa mga hikers. Kapag luhubog na ang huling sinag ng araw, tuluyan na nilang isasara ang lagusan patungo sa ating mundo. Agad ko silang pinagbubad at pinagbaliktad ang kanilang mga suot na damit at jacket. Sa sandaling maisuot nila mga ito, isang ritual upang lituhin ang mga matang nagbabantay sa amin, biglang nagliwanag ang paligid. Sa isang kisat mata, naking gulat namin na nakatapok na pala kaming muli sa gitna ng pangunahing trail. Habang nagmamadali kaming bumaba, muli naming namataan ang mapandam na lapang nakaupo sa tabi ng trail. Ang gabay na tahimik kaming pinagmamasdan mula pa kanina. Sa puntong iyon, tuluyan ang nawala ang yabang ni Chloe. Kusang bumigay ang kanyang mga tuhod at lumuhod sa basang lupa. Habang umiiyak, nilabas niya ang pinitas na halaman at tila binawi na ng gubat ang buhay. Ang dating magagandang kalulot nito ay naging miskulang uling, bilang isang natinding babala. Sa paanan ng puno, marahan niya itong inilapag at bumulong ng may buong pagpapakumbaba. Tabi-tabi po nung patawarin niyo po kami sa aming kalapastanganan. Nagpatuloy kami sa mabilis na paglakan nang walang umiinik hanggang sa marating namin ang dulo ng trail, kung saan maaliwalas ang langit at sumisilip ang araw. Pagdating sa jump-off, sabay-sabay naming inilatag ang tahimik na alay. Mga binalakang tsokolate, piraso ng tinapay, at ilang dakot ng asin. Mga pagkain nito ay pasasalamat sa mga elemento para sa aming ligtas na pagbaba, habang ang asin ay nagsisilbing bakog upang hindi sila sumunod sa aming pag-uwi. Bago lumisan, lumingon ang apat sa akin. Wala na ang mga ngisi, wala na ang mga yabang. Ang natira na lamang sa kanilang mga mata ay ang bakas ng takot at higit sa lahat, ang tunay na paggalang. Muli, napatunayan ko na ang Mount Cristobal
ay hindi isang hamon na dapat mong lupigin. Pinapadaan ka lang niya. Sa buhay, ang kaligtasan ay binibigay lamang sa mga taong marunong yumukob sa mga bagay na mas makapangyarihan kaysa sa kanilang sarili. Sa ating sinaunang tradisyon, ang bulong na tabi-tabi po ay higit pa sa isang simpleng kasabihan. Ito ay isang sagradong batas ng pakikipagkapwa-tao sa kalikasan. Bago pa man sumapit ang modernong panahon, itinanim na ng ating mga ninuno ang mga kwentong ito upang imulat tayo sa tunay na pagpapakumbaba at sa pagkilala sa mga hangganan hindi dapat lampasan. Ang pagbigkas ng paggalang bago tumapak sa mga lupang hindi natin pag-aari ay isang pag-amin na tayo ay panandaliang manlalakbay lamang sa mundong ito. At ang aral na ito ay hindi lamang nakakulong sa pagitan ng mga puno sa kagubatan. Sandaling makalimutan natin ang ating lugar, sa harap man ng kalikasan, sa ating kapwa, o sa mga taong nagsisiding gabay sa ating buhay. Tayo mismo ang nabubukas ng pinto para sa sarili nating kapahamakan. Ang paggalang ang nagsisiding bakod na nagpapanatili sa ating balanse at kaligtasan saan man tayo dalhin ng ating mga paa. Hanggang sa susunod, magkita-kita ulit tayo dahil may kwento si Raya.